Okay, magandang umaga muli, no? Magandang umaga sa ating lahat. Isang pagpalang umaga sa lahat po ng mga members ng MBBC, sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga kapwa kulingkod, at sa lahat ng mga kapatiran natin, no? Nakasama natin ngayong umaga. Just like to greet muna ng bawat isa. Magandang umaga kina Sister Jovelyn Grimaldo. Magandang umaga din kina Sister Elisa Ruiz Wahe, Sister Merly Palcunatin, okay? Mamale, good morning. Brother Tony Gacosa, good morning. Nating Bible student, Brother Hener Ramos, good morning. Okay? At ganyan sa Pastor Eloy Morados, good morning. Magandang umaga. Okay? So welcome ulit tayo sa ating pangalawang araw sa linggong ito ng ating God's Word for You. Okay, God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so yung mug natin mukhang ginto to. Okay, galing to sa La Loma Baptist Church. Ito ay personalized mugs na ginawa ni Pastor Ramil. At limited edition lang to, no? At isa lang ako sa may merong ganito na binigyan ni Pastor Ramil. Okay, fulfilling God's blueprint. Yan ang ano nito, part na rin ng church anniversary last year. At yung quotation sa kabila na may mga quotation na the greatest joy that I know in this life is serving the Lord. Okay, so ito yung kanyang quotation. Okay, so good morning. Salamat sa mug at salamat sa kape na meron tayo ngayon this morning. Kaya medyo paunahin, medyo late tayo ng konti, no? Kasi yung ating kalsada, at the same time, yung ating operator tulog pa, no? Ginising pa natin sa bahay nila. Okay, so good morning, Sister Aida Villanueva. Good morning, Pastor Punsalan, Pastor Jepta. Good morning, Brother Gerald Jokson. Isang mapagpalang umaga po, Pastor Nat, at sa lahat ng kapatiran. Amen. Magandang umaga. Mapagpalang umaga din sa iyo, kapatid. Sister Irma Silan. At of course, si Sister, si Ate B, no? Yung Mother of All Nature, okay? Sir B, Brother Lito Palconitin, good morning. At Brother Gilbert Bertos, good morning. Okay, so welcome muli tayo, no? Sa ating morning segment, morning program, God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share, no? Share natin yung ating program, share natin itong ating devotion sa iba nating mga kakilala, kaibigan, upang sa ganun ay kung maging blessing ito sa atin, of course, naniniwala tayo maging blessing ito para sa kanila. Lalo na sa mga kaibigan natin na hindi pa nila nakilala ang Panginoong Jesucristo. So maganda na yan ang goal natin, no? Hindi lamang tayo ay ma-energize, ma-strengthen, kundi yung mga viewers natin, yung mga kaibigan natin hindi ligtas ay makakilala din sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Okay, so my good wife, my beautiful wife, Sister Mrs. Jennifer Uy, good morning. I love you in the Lord. I love you. At good morning, sweetheart. Okay, so muli, ay bago tayo magpatuloy, magbukas muna tayo sa isang panalangin. Okay, so tayo manalangin. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful morning again that you've been given. I pray, Lord, that you bless ang aming pong morning devotion at I bless mo, Panginoon, ang aming mga pag-uusapan, especially yung pamadalang salita namin pag-aaralan, Panginoon. At I pray, Lord, na pagpalain mo rin po ang bawat mga manampalataya that are supporting our program. At we pray that you bless them and may your word today be a blessing at maging encouragement sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na patuloy na pagpalain po ang mga gagawin namin sa araw na ito. Pakaingatan ng bawat isa. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so muli, magandang umaga, magandang umaga, Sister Missionary Balabag. Good morning, welcome tayo. At Brother Arman Carino is watching, Pastor Ruben Genoga is watching. So good morning, okay, magandang umaga sa ating mga kapwa kapastoran na nanonood ngayong umaga sa ating morning segment na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so bago tayo magpatuloy muli, no? Brother Jimmy Ancheta, good morning. Maraming salamat, Brother Arman Carino, for sending the star. Wow, amen. May nagpadala kagad. Ay, wala pa pala. Akala ko may nagpadala ng star. Okay, so, Sister G. Tuason, good morning. At ganyan din si Kat Lubindino, good morning. Okay, so muli, bago tayo magpatuloy, manood muna tayo ng
special number, no? Uli sinasabi ko, ang special number natin ay recorded videos ito ng mga specials na inaawit dito sa Metro Light Believers Baptist Church during sa mga regular services natin. Either yan ay Sunday or Thursday prayer meeting. Sister Raquel, good morning. Okay? So, good morning. Okay, so sinto si Pastor Ben pa nagbati sa akin ng I love you. Yan, Pastor Ben, I love you in the Lord. Yan. Si Raquel naman, sabi niya, I love you, Papa. Okay. So, sige. Manood muna tayo ng ating special number. Sister G. Tuason, magandang umaga muli. Welcome muli sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay?
in the depths of His love and covers me there with His hands and covers me there with His hands. So thank you sa ating special number. Okay, so muli, welcome natin sa online yung ating mga members sa MBBC, sina Sister Josie Tan, ganyan mga kaibigan, kasama natin mga kapwa lingkod, si Pastor Darius Pagirigan, of course yung member sa Pagkabagan, si Clarissa Manalo, welcome. My good friend at BFF, Spar, okay, Spartacus. Welcome, okay? At welcome back sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Sister Cecil, good morning. Okay, Pastor Julius Tagulao, aking kaibigan, magandang umaga din. At ganyan din si Brother James Agabaw, okay? Pakisabi kay Sister Sheila, congratulations sa kanyang pamangkin, naging top 1 sa bar exam, okay? Congratulations pala kay nakalimutan kong pangalan Ephraim Bie for for passing the board exam ng bar exam and being the top 1, okay? From Laloma Baptist Church, okay? Kaya yung Laloma, meron silang abogado, may lawyer na ang Laloma Baptist Church. Okay, so thank you so much. Kaya congratulations kay Sister Sheila, okay? At again din, good morning, Brother Danilo Armas, kasama muli natin sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so sa mga kaibigan natin na sa online at sa mga members sa MBBC, please share natin yung ating segment or program para naman yung iba pa ay maging blessing din sa kanila ngayong umaga yung ating pag-aaralan. Okay, so ang ating pag-aaralan this morning, ang pamagat naman niya is the presence of God. Okay? Presence of God. Kumbaga sa Tagalog, presensya ng Diyos. So, yan yung ating mga pag-uusapan ngayong umaga. I believe ito, kailangan natin to kasi last Sunday ng hapon, on the way ako sa Laloma, no? At kung wala yung presensya ng Panginoon, we've been hit by a motorcycle sa likod ng kotse, kaya yung kotse medyo nasira ng kagwapuhan niya, o kagaano niya, yung kisig niya nasira na ang likod kasi nawasak ng tama ng motor. Hindi naman tayo nag-worry dun sa tama kasi pwede ma-repair yan. But we just worry about sa driver. Pero buti nila, no? We could still see the presence of the Lord that Sunday afternoon. At nangyari, although na-hospital ang rider, pero ganun pa man ay minor injuries lang ang kanyang naranasan, pero malakas yung impact, no? Nahulog pa yung motor nila sa kanal. At buti na lang talaga, biyaya ng Panginoon, hindi nagbuwis ng buhay yung aksidente na yan. Okay? So doon mo makita yung tinatawag na presensya ng Diyos. Alam mo ba na tayo ay palagi tayo, may mga tinatawag na mga uncertainty along the way, uncertainty along the road, at uncertainty sa buhay. Pero kung meron kang Panginoon, ay isang bagay lang na ma-realize mo, isang bagay lang ma-assured ka is meron kang Diyos na siyang gagabay sa iyo. At meron kang katiyakan na alam mo, the presence of God is with you wherever you go. Okay, so Sister Arlene Ladrillo, good morning. At Brother Alan Bermas, magandang umaga din. Mga estudyante natin to sa Bible School. Okay, so kagabi nagkaroon kami ng subject sa Bible School. First meeting ulit namin. At ang subject namin is Baptist Distinctive. Yan ang aming pinag-aralan. Okay, so balik tayo. Presence of God. Ito yung ating pag-aaralan. So, kung kaya sa Tagalog ay tatawag na presensya ng Diyos. Sister Rizal Lunggakit, Sister Ate Chat, good morning. Welcome tayo sa God's Word for You and a cup of coffee for me. So ito yung ating segment and I pray that ito ay patuloy na maging blessing sa bawat mga
manampalataya. So, ibig sabihin, marami tayo, sabi nga ito, the key, ang presence of God, sabi nga, the key to living in this life or in the next is to daily experience the power of the presence of the Almighty God. Yan daw ang susi. No? Ang susi ng buhay, ng pamumuhay, sa buhay natin dito. Or even sa next life. Alam mo ba yan, sa next life? Tanda natin, no? Hindi lamang dito tayo nabubuhay, kundi pagkatapos ito may next na buhay pa. At ganyan din sa tatawag ng mga daily experience natin. Ang key dyan na dapat po makita, kaibigan, o tayo bilang manampalataya, yung tatawag na presence of God. Kasi even in the next life, we will be in the presence of God one day. Kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay alam mo na pag namatay ka, saan ka pupunta, of course, you will be in the presence of God. Pero kung ikaw naman ay hindi ka paligtas, hindi ka nakakatiyak ng iyong buhay kaligtasan, ang magiging mangyari sa atin, we will miss the presence of God. Kaya nga ang key, no, pinakasusi ng buhay is the presence of God. Kaya kung ikaw nandito kaibigan, no, you are also happen na nanonood ka ngayon ng aming segment, ng programa, ang tanong ko sa iyo, may presensya ka na ba ng Diyos sa buhay mo? Okay? So sabi nga when we enter God's presence, we should recognize that we are experiencing both the closeness and the majesty of God. Okay? Kung tayo daw ay nasa loob ng presensya ng Panginoon, dapat nare-recognize natin yung tinatawag na yung nare-recognize natin yung karanasan ng both malapit sa Diyos at both tinatawag na nakikita natin yung kapangyarihan, yung kaluwalhatian, yung majesty ng Diyos. Ibig sabihin, yung kakayahan ng Diyos, gaano siya kadakila para sa atin. Kaya nga, yun yung pag ikaw ay, if you always believe that you are in the presence of God, kahit pa sa mga matinding circumstansya o problema sa buhay, you can still praise the Lord, you can still worship the Lord, you can still, pwede mo pa rin sabihin na, you can still do the thing that can please the Lord sa buhay natin. Okay? So, Sister Nancy, good morning. Welcome tayo. Brother Hill Sakdalat, good morning. Brother John Paul Carino, good morning. Welcome tayo sa ating morning segment sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, sabi diyan, being with Him includes both the joy of intimate friendship and the awe of ultimate respect. Yan. Kung tayo daw ay nasa Panginoon, okay? Sabi dito, parang package deal yan, no? Magkakaroon ka ng kaligayahan ng tinatawag na intimate friendship, okay? Tanda natin, ang Panginoon natin, ang ating Diyos, no? The Lord, sa Bible, ang Diyos natin, hindi lamang siya nagpapakilala na siya ay tagapagligtas. Sabi ng Bible, siya din ay, nagpapakilala din siya na siya din ay, marami siya siya yung ating master, of course, ununa, siya yung ating Diyos, siya yung ating tagapagligtas, siya yung ating master, di ba? At siya yung ating Lord. Pero may isa din na, sabi sa Bible na ini-introduce niya kanyang sarili sa atin. Ano yan? Siya yung ating kaibigan. He is our friend, sabi sa Bible. Okay? Sister Janine Villas, good morning. At Pastor Timothy Sayagadora, good morning. Okay, welcome tayo sa ating morning program na God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share yung ating program kung ito ay maging blessing sa inyo at sa iba pa, no? Maging blessing ito sa iba. Kaya nga sabi dito, both being with Him includes both the joy of ultimate friendship and awe of ultimate respect. No, kagalakan natin na minsan sa buhay natin is maranasan natin na ang Diyos ay ating kaibigan. At of course, di ba? Kung kaibigan tayo, nandun ang tinatawag na yung paggalang ng Diyos. Di ba? Kung bisa nakala natin, ang Diyos lang is ang dapat galangin. Pero hindi mo alam na tayo din, kung tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ginagalang din tayo ng Diyos. Okay? Kaya nga sabi dito, obedience to Him is then the result of understanding what an honor it is to live and experience His presence. No? Yung pagsunod sa Kanya, sabi diyan, ay magiging resulta ito ng ating pangunawa kung ano ang paggalang at kung ano ang tinatawag na pamumuhay na may karanasan ng Kanyang presensya. Okay? So sabi niya, through His Holy Spirit, God promises to be with us always if we just
if we just ask Him. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi sa Bible, ay ang Diyos ay nangangako na tayo ay sasamahan tayo ng Panginoon at kahit pa, no? At lalo na kung tayo ay hingi sa Kanya. Okay? Sabi nga, when we accept Him as our Lord of our lives, He forgives us and purifies us on the inside so that He can then reside in us. So, ngayong umaga, mga kapatid, yan ang ano natin na ang isa sa mga how to experience the presence of God. Of course, unang-una sa lahat is dapat meron kang personal na relasyon sa Kanya. Tinanggap mo na ba siya sa puso mo bilang siya ang iyong tagapagligtas ng buhay mo? Bilang siya ang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kailangan yan sa natin. No? Kailangan yan na dapat meron ka munang personal na relasyon sa Panginoon. Alam mo, maganda na gumagawa ka ng mabuti, maganda na nagsisimba ka, maganda na may masabi natin na may simbahan ka. Pero tandaan mo, ang mga bagay na yan, hindi yan ang daan o hindi yan ang katiyakan patungo sa langit. Hindi yan magdadala sa langit. Ang magdadala sa langit ay ang personal na relasyon mo sa Panginoon. So, paano ka magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon? Una, kilalanin mo siya. O kilalanin mo ang sarili mo na ikay makasalanan. Kasi ganun yan eh. Di ba? Ang doktor, hindi ka pwedeng gamutin ng doktor kung hindi mo sasabihin kung ano ang karamdaman mo. At hindi mo aminin na may karamdaman ka. Kaya hindi ka pwedeng magamot. So, ganun din ang Panginoon. Di ba? Alam ng Diyos na kailangan natin siya sa buhay natin. Pero may mga bagay na kailangan mong i-admit sa Kanya. May mga bagay kailangan mong aminin sa Kanya. So, una dyan, tayo ay makasalanan. At dahil sa kasalanan, yan ang dahilan bakit tayo ay nahiwalay sa Diyos. Yan ang dahilan bakit, sabi sa Bible, ang Diyos nasa langit, pero pag balang araw tayo ay, pag namatay, hindi tayo nakakatiyak kung sa langit tayo pupunta. Yan ang dahilan. Yan ang kasalanan. Kaya sabi sa Bible, kailangan i-admit mo yan. Ang kasalanan na yan, kailangan yan masettle sa Panginoon. So, paano yan masettle? Hindi mo ng tawad ang kasalanan na yan sa Panginoon. At i-confess mo yan, bigay mo yan sa Panginoon ang kasalanan na yan. Lord, inamin ko na ako isang makasalanan. Tapos, pangatlo, buksan mo ang iyong puso. Kasi alam mo ba na dahil sa kasalanan na yan, yan ang maglalagay sa atin ng paghihiwalay sa Diyos. Ang Diyos sa langit, pag hindi tayo nagkaroon ng presensya ng Diyos o hindi tayo nagkaroon ng tinatawag na relasyon sa Panginoon, tayo ay patungo sa impyerno. Hindi ka pupunta sa langit, kundi ang buhay natin patungo tayo sa impyerno. So yan yung mga bagay na nagagawa ng sin. Kaya kailangan mo siyang i-confess, kailangan mo siyang i-admit, and then i-confess. And then anong kasunod mo gagawin mo? Buksan mo ang puso mo. Ilagay mo ang iyong pananampalataya. Di ba? Mananampalataya ka sa Panginoon. Sa puso mo dapat nakalagay dyan na meron kang tinatawag na repentance sa puso mo na ano yung repentance sa puso mo? Na nakikilala mo na ang mabuting gawa mo, mabuti yan, pero hindi yan ang daan patungo sa langit. Ang simbahan mo, maganda yan, pero hindi yan ang daan patungo sa langit. Ang paggawa ng 10 utos ng Diyos, pagtulong sa kapwa, mga magandang katangian pero hindi yan ang daan patungo sa langit. So, yan yung yun yung tinatawag na pinagsisiyan mo kasi akala mo yan ang akala mong magdadala sa langit. At ngayon, na-realize mo, si Jesus pala ang tagapagligtas mo. Kaya nga, tanggapin mo sa puso mo. By faith, tanggapin mo sa puso mo. Sabi mo sa Kanya, Lord, Ikaw ang aking tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko. Diba? Tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas ng aking buhay. At sabi sa Bible, the Lord will give you eternal life. At pag meron ka pag ginawa mo yan, God will give you eternal life. Hindi lamang eternal life, kundi sabi sa Bible, ikaw ay pag-aari ka na ng Panginoon. Ikaw ay maging isang anak na ng Diyos. Yan ang sabi sa Bible sa John 1:12. But as many as receive Him, to them gave you power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of the flesh, nor of the will of man, nor of the will of the which were born not of, gano'n yan, verse 13, okay? But sabi, but of God, pinanganak ka sa Diyos. Kaya nga, yan yung na tayo ngayon, magiging anak tayo ng Panginoon. Okay, so welcome din natin muli sa online si Nanay Anita, ang aking mabuting biyanan at mabait. Si Nanay, magandang umaga po Nanay, Sister Divina Brayonis, si Lydia Goso, Indaya, Brother Jimmy Ancheta, good morning. At si Mama Le,
Visionary Julius Peñas, good morning. Welcome back muli sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. At kaya din, Sister LB Perez, good morning. Okay, so welcome back tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Kaya nga mahalaga, no? Ngayong umaga, gusto mong malaman yung presensya ng Panginoon. So, dito siya sa'yo, alam mo, kailangan mo ang Panginoon. In order to have the presence of God, you must have Christ. You must have Christ. You must have God in your heart. Okay? So, this morning, ang tanong, meron tanong niya, ginagawa natin to, we are always put a question. So, how do I know God is with me? Paano ko malaman na nasa akin ang Panginoon? So, tandaan natin, itong tanong na to is the question of a believer, of a person na siya ay manampalataya na ng Panginoon. So, kanina, sinabi ko siya kanina, para ma-enjoy mo ang presensya ng Panginoon. First things, una, dapat meron kang Diyos o Panginoon sa buhay mo. Alam mo ba, meron ka ng relasyon sa Panginoon. Ngayon, kung meron ka ng relasyon, so itong tanong yan, how do I know God is with me? Paano ko malaman ngayon na bilang anak ng Diyos, na sa akin ang Panginoon? So sabi sa Romans chapter 8, verse 38 and 39, no? I like this verse. Ano sabi ni Paul dyan sa Romans chapter 8, verse 38 and 39? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. So, yan yung mga bagay na dapat mong makita, no? Na the Bible stated, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon sa pamagitan ng ating pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, tingnan mo dito. Yan yung sabi sa Bible. The Bible, sabi, God's word to you promises that when you have a relationship with God, no? Ang salita ng Diyos, itong salita ng Diyos, nangangako siya na pag meron ka ng relasyon, personal na relasyon sa Panginoon, sabi diyan, His presence is always with you. Okay? Matthew 28, hindi ko na nilagay dyan, verse 20, di ba? Ano sabi dyan? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, yan yung isa sa mga pangako ng Panginoon na bilang isang manampalataya. You know, that is how you will going to know that you have the presence of God. Bakit? Kasi, una, meron kang relasyon sa Panginoon. Kaya pag meron kang relasyon sa Panginoon, you have the presence of God in your life. 2 Corinthians chapter 1, verse 22, ano sabi yan? Who hath sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Okay? Sabi mo yun, sinilyuhan tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na nilagay niya sa ating puso. Kaya nga nakalagay dyan, when you place your trust in Jesus, ibig sabihin, kung tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, when you place your trust in Jesus, yan ang ano dito, yan ang patutuo. Okay? Na meron kang presence sa Panginoon kasi nilagay mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. At sabi niya, God gives you His Spirit as your constant companion and guide. Di ba yung sulat, yung mail? Dati, ngayon kasi hindi masyado nating yung nagagamit ang mail kasi uso na ang mga cellphone. Okay? Dati yung mail, di ba? Ang mail, kahit saan mapunta yan, nakakapunta sa iba't ibang lugar yan as long na merong seal, may stamp. Kaya tayo, ganun din natin. We can go wherever we are with the presence of the Lord as long as we have the Holy Spirit. Bakit kasi? Ang Holy Spirit, yan ang seal ng mga taong may relasyon sa Panginoon. Okay? Pastor Raul Lupiba, good morning. Sister Emma Ibia, good morning. Ate Sally, good morning. Okay? Sister Jovelyn Grimaldo, good morning. Nanay Anita, amen. Magandang umaga po, nanay. Okay? At si Pastor Julius, Missionary Julius, sabi niya, recently I meet a Baptist here in Calgary that holds a different way of salvation. He says, no need to repent, just believe. That's why we need to really be strong in our conviction and doctrine of salvations. Okay? As a Bible preachers. Totoo yan, yung mga tinatawag na ngayon, nagbabago na yung mga tinatawag na paniniwala na sa salvation. Pero dapat matanda natin, ang mukha ng salvation is repentance and faith. Meron kang repentance and faith. Ngayon, sabi nila, saan ba pwede mangyari ang repentance? Saan pwede mangyari ang repentance? Kasi sabi niya, repentance is a change of mind. So, saan pwede mangyari ang change of mind?
Okay? Saan pwede mangyari yung change of action pala? Yan ang repentance. Saan pwede mangyari yan? Sa bibig ba o sa puso? Dapat makita natin, ang repentance is always nangyayari yan, occurs in the heart, not in the mouth. Hindi sinasabi, inaamin ko ako isang makasalanan. No, that is not, hindi na yan repentance. Actually, yan na yung product ng repentance because in your heart, you are already been repented. Kasi yan yung dapat ma-explain sa mga pasimuno ngayon ng mga tinatawag na yung tinatawag na mga theologians, ang tawag dati diyan, mga theologians, okay? So, di tayo mag-focus muna diyan. Okay, Sister G. Pangway, good morning. Welcome back sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so sabi yan, when you place your trust in Jesus, God gives you His Spirit as your constant companion and guide. The Holy Spirit, sabi yan, assures you in your heart of God's active presence all day, every day. Wow, ang ganda niyan, di ba? Pag mayroon kang banal na espiritu, pag mayroon kang relasyon sa Panginoon, sabi sa Bible, the Holy Spirit assures you of God's active, hindi lang siya God's presence, kundi active presence all day, every day. Ibig sabihin, araw-araw, makikita mo yan. Majestically, di ba? Ma-appreciate mo ang buhay mo. Bakit kasi? Nakikita mo yung presensya ng Diyos in spite sa mga, di ba? In spite sa mga circumstansya, problema, pagsubok na kinakaharap natin. Okay? So, pangalawa, yan ang unang tanong. Sister Joy Longdakit, good morning. Yun ang unang tanong natin, how do I know God is with me? So, pangalawa, when is God with me? Yan namang tanong ng kailan naman, no? Paano ko malaman saan, kailan nangyayari na ang Diyos ay nasa akin? Okay? So, may mga verses sa Bible na gusto ko makita. No? Matthew chapter 5 verse 4. Ano sabi dyan sa Matthew chapter 5 verse 4? When is God with me? Yan ang tanong. So, ang sagot yan, Matthew chapter 5 verse 4, sabi, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. So, pag tinanong mo, kailan nangyayari na ang presensya ng Diyos ay nasa akin? So, ang sabi dyan, when you grieve. Pag ikaw ay nalulungkot, okay? Ikaw ay nasa kalungkutan, okay? Kapigatian, ganyan. Nandun ang presensya ng Panginoon. Diba? God was there, para i-comfort ka. Sabi yan, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Psalm 147 verse 3. Sabi yan, He healeth the broken heart and bindeth up their wounds. Okay? So ano pa? When is God with me? When you are discouraged. Pag discouraged ka, no? Ano sabi sa Bible? God is the one who healed your broken heart. Okay? Kaya kung mga broken-hearted kayo, mga kaibigan, mga kapatid, okay? Mga young people, broken-hearted kayo, lapitan nyo lang ang Panginoon. God is the one who will heal the broken-hearted. At sabi, and He will bind it up your wounds. Okay? Sister Isa Samson, good morning. Okay? Magandang umaga. Welcome back tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share, no? Share natin yung ating morning program this morning. When is God with me? Yan ang tanong pa rin. When is God with me? Of course, 1 Peter 5:7. Ano sabi dyan? Casting all your cares upon Him, for He carried for you. Casting all your cares. Ano ibig sabihin? When you are, nalagpasan ko, persecuted. Okay? When you are persecuted. Pag ikaw ay persecuted ka, makikita mo, God's presence was with you. Kasi, ang sabi sa Bible, kung walang nakikare na kung nobody cares for you now, you just always remember God cares for you. The presence of God was there to care for you. Psalm 145 verse 14. Ang sabi yan, the Lord upholdeth all that fall and raiseth up all those that be bowed down. Okay? Yan yung isa pa sa sabi yan, the Lord upholdeth all that fall. Diba? Ang Diyos, itinatayo niya yung mga bumabagsak. Hindi bumabagsak sa tulay, yung mga bumabagsak lang ba sa pagsubok. And then, sabi dyan, and raise it up all those that be bowed down. Yung mga, kumbaga sa pinababa o nasa lowest ng buhay nila.
Okay? Kaya nga sabi yan, God's presence is with you. Sabi, when is God with me? When you are overwhelmed. Di ba? Pag ikaw ay halos malunod-lunod ka na sa pagsubok sa buhay. Sabi sa Bible, ang Diyos ay, huwag kang mag-alala, kasama mo ang Panginoon. Nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Di ba? People will leave us. People will hate us. People will do not admire us. But don't worry. Kung anak ka ng Panginoon, sabi sa Bible, people will forsake you. Don't worry. God's presence is with you. Ang sabi dyan, Isaiah 41:10. Ito magandang verse. Sabi, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ano ibig sabihin yan? When you are rejected, you will see the presence. You will know that God is with you. Pag tinanggihan ka, pag tinaboy ka ng mga tao, tanda natin, ang Diyos hindi siya nagtataboy ng kanyang anak. Kaya, nandun sa iyo, the presence of God is automatically, yan yung mag-assure sa iyo. Sabi ng Panginoon, di ba, I am with you always, even unto the end of the world. Ano pa? Psalms 138 verse 3. In the day when I cry, thou answerest me, and strengthenest me with strength in my soul. Ano ibig sabihin yan? When you face conflict, pag ikaw daw ay nakakaharap ka ng mga maraming problema sa buhay, sabi sa Bible, okay, yung presensya ng Diyos ay makakasama mo. Okay, so good morning. No? Nakakaligtaan natin yung mga kapatid natin. Si Brother Pichi, good morning. Mrs. Rowena Guardian, good morning. Joyce Pagatpatan is watching. Good morning. Welcome back. At Open Door Baptist Missions, good morning. Good morning din sa iyo kapatid. Welcome. At tayo ay kagalakan ko na kayo ay makasama namin sa ating morning segment na God's Word for you and a cup of coffee for me. Sister Joy Longgaket, amen po Pastor. Good morning. Good morning sister. At ikaw ay pagpalain ka pa ng Panginoon. Okay? So ito yung ano na when you are in conflict, when you face conflict, sabi sa Bible, God presence is with you. Ano pa? Genesis 26 verse 24. Ang sabi diyan, and the Lord appeared unto him the same night and said, I am the God of Abraham thy father, fear not, for I am with thee and will bless thee and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. Sino yan? Jacob was afraid of his brother Esau, pero the Lord promised him, sabi ng Panginoon sa kanya, Jacob, huwag kang matakot. I am the God of thy father. Kaya nga bilang manampalataya, kung tayo ay natatakot, takot ka pa sa dilim, takot ka ba sa buhay mo? Well, if you have relationship in the Lord, sabi sa Bible, God promise you of His presence. Okay? When you are afraid, yan ang sabi diyan, pag takot ka, God promise you of His presence. Brother, Sister Connie, good morning. Pastor Malikdim, good morning. Preacher Ronelo Mandani, good morning. Okay, so welcome tayo sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Brother Pastor Sally Malikdim, good morning. Okay, so yan yung mga bagay. And then ano pa? Psalms 41 verse 3. Ang sabi dito, the Lord will strengthen him upon the bed of languishing. Thou will make all his bed in his sickness. Ano yan? Sabi sa Bible, when you are sick, pag may sakit ka, the presence of God is with you. Kaya pag tayo may mga karamdaman, mga kapatid, wag kang matakot. Wag kang mahiya, wag kang manghina. Okay? You just call on God and God actually ready to minister to you. Kasi sabi sa Bible, when you are sick, pag mayroon kang relasyon sa Panginoon, pag ikaw anak ka ng Diyos, the Lord is the one who will take care of you. Even in your bed. Yan ang sabi dito sa Bible. Okay? Romans 8:28. Isang famous verse natin to. Alam natin to. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ano ibig sabihin yan? When you wonder about your plans for the future, pag hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa future o hindi mo alam kung ano nangyayari sa future ng buhay mo. So, tanda mo palagi, sabi sa Bible, God is with you. His presence. At sabi sa Bible, He is always, sabi dyan,
He called you according to His purpose. Ibig sabihin, our future. Do not wonder your future. Wag mo nang pag-isipan na malalim ang future mo. Ilagay mo yan sa Panginoon. Okay? Because God already planned our future. Okay? Yung purpose natin, sinet up na yan ng Panginoon. Kaya nga, doon mo makita na wherever we go, diba? Minsan, natatakot tayo. Ano kayang bukas natin? Sabi sa Bible, our tomorrow, the presence of God was already in our tomorrow. Nandun na yan. Alam na ng Panginoon kung ano ang pwede mangyari sa atin. Okay? So, pangatlong tanong, no? When are we afraid of the presence of God? Kailan naman ako matatakot sa presensya ng Panginoon? Okay? Kailan ako pwede matakot sa presensya? Brother Raj Adelan, good morning. Welcome tayo muli sa God's Word for You and a cup of coffee for... So, kailan naman ako matatakot sa presensya ng Panginoon? Yan naman yung mga pangatlong tanong natin. So, ang tanong diyan, ang sagot diyan, of course, ano sabi sa Genesis chapter 3 verse 8? Genesis chapter 3 verse 8, sabi dito, ito ang karanasan na to, ito ay isang totoong facts na sinabi ng Bible. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Ang tanong, bakit nagtago sina Adan at Eva sa presensya ng Diyos? Bakit siya nagtago? Anong nangyari doon? Di ba? Of course, alam natin ang nangyari diyan. Itong verse yan nangyari yan because nag-fall na sila sa sin. Dahil sa kasalanan, kaya nga ang sagot palagi diyan, when are we afraid of the presence of the Lord? Of course, we will be afraid of the presence of the Lord because of mangyari na tayo nagtatago tayo sa Panginoon, sa kanyang presensya. Pag meron tayong mga presensya din ng kasalanan. Kaya nga the presence of sins in our life causes us to fear the presence of the Lord, for He will surely find us out. Yan ang tanda natin, kung tayo anak tayo ng Panginoon. Okay? Kung tayo anak tayo ng Panginoon, sabi diyan, ang presence ng sin, pag may ginagawa tayong kasalanan, ang presence ng sin, yan ang magtatago sa atin sa presence ng Panginoon. Bakit? Kasi, alam natin, ang Diyos, He will always, di ba? He will always, sabi diyan, surely find us out. Ilalabas talaga ng Panginoon ang ating kasalanan. Ipapakita talaga ng Diyos ang ating kasalanan. At natin sa Bible, sa anak ng Panginoon, sabi sa Bible, meron tayong dalawang may chastisement saka consequences, dalawang siyan na pwede mo maranasan. Kung anak ka ng Diyos, meron kang chastisement kagad-agad na matatanggap. At hindi lang yan. Kahit na chastisement ng Panginoon, meron pa rin consequences. Ang consequences, yan yung bunga. Para kasi ang kasalanan, ang bawat bagay na ginawa, whether good or bad yan, parang buto yan na tinatanim natin. So, everything that we planted, everything that we sow, diba? Whether yan good or bad, whether yan ay kasalanan o hindi kasalanan o mabuting gawa yan, balang araw may consequences yan. Pero yung chastisement ito, pag nagkakasala ang anak ng Diyos, automatic yan, pinapalo ng Diyos. To remind him na siya ay anak ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay anak ka ng Diyos, di ba? Paano mo nalaman na anak ka ng Diyos at nakapalo ka? Well, because the presence of God was with you. Yan ang yan. Kaya nga walang anak ng Diyos na nakakatago ng kasalanan niya sa Panginoon. Right away, meron yung palo na matanggap mula sa Diyos. Kaya nga, tayo bilang manampalataya, yun yung yun yung tatawag na when are we afraid of the presence of God, of the Lord? Of course, natatakot lamang ang isang Kristiyano sa presensya ng Panginoon pag alam ng isang Kristiyano na meron siyang kasalanan. Pag alam mo, di ba? Deep in your heart, alam mo, may kasalanan ka. That is when you began to fear. Natatakot ka sa presensya ng Panginoon. O natatakot ka na papaluin ka ng Diyos. Kaya nga totoo yan. Alam mo, mas maganda, wag mo nang tayo na paluin ka ng Panginoon. Right away. You need to repent for your sin. Hindi para maligtas muli. Repent for your sin. 1 John 1:9, if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us from all our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Ang diyan ng Panginoon is ganito. Hindi yan para maligtas ka uli, kundi para mabalik ang fellowship mo sa Diyos. Yan ang purpose niyan. Na sinasabi na
Pag anak ka ng Diyos, you repent your sin para ma-restore ang fellowship. Kasi ang relasyon, hindi na napaputol. Once, anak ka ng Diyos forever. Yan ang katotohanan. Okay? Yan ang relationship. Pero ang fellowship, yan yung tinatawag na ang fellowship nakabata yan sa terms natin, sa ginagawa natin to each other. Okay? Pag maganda ginagawa mo, of course, we have a good fellowship. Pag nagkasala ka sa akin, of course, that fellowship ay apektado yan. So, in order to restore that fellowship, you need to admit, we need to see, realizes, at we need to repent from that sin para ma-restore. So, ganun ang ibig sabihin ng repentance o ng natatawag na mag-repent ka. Hindi para ma-save ulit, kundi para ma-restore ang fellowship. So, yan yung katangian. Yan ang dahilan bakit tayo minsan nawawala tayo o natatakot tayo sa presensya ng Diyos. Okay? So, meron pa. Zephaniah, chapter 1, verse 7. Ano sabi yan? Hold thy peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at the hand, for the Lord hath prepared a sacrifice. He hath bid his guests. Okay? So, isa pa sa mga bagay na dapat nating naranasan minsan na tayo ay natatakot sa presence ng Panginoon. Di ba? Pag tayo ay wala tayo sa, kumbaga sa is, nabubuhay tayo sa worry. Buhay tayo sa worry. So, to walk into God's presence with a heart bent toward sin is to invite the judgment of the Lord. Yung sinasabi dito ni Zephaniah, di ba? Hold thy peace at the presence of God, for the day of the Lord is at hand. So, tandaan natin palagi, no? Dapat, we are always at peace with the Lord. Kaya nga, dapat yung sin, hindi mo yan, kumbaga sa pinapatagal sa buhay mo. Okay? Kasi one day, di ba? Wag mo antayin na i-judge ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, i-judge ng Panginoon, papaluin ka ng Panginoon, at minsan, ang palo ng Panginoon, minsan masakit. Minsan may mga bagay that things that, yung hindi mo minsan ma-measure kung anong pwedeng gawin ng Panginoon. Pag tayo ay nagiging hard-headed. Okay? Ayaw nating magkaroon ng peace with the Lord. Ibig sabihin ng di ba, ano bang opposite ng peace? War. Okay? Kung tayo nakipagdigma, di ba? Ayaw nating sundin ang kalooban ng Panginoon, gusto nating gawin yung kalooban natin. So, the presence of God, yan? Merong warfare sa loob. Tanda natin, hindi naman tayo nananalo sa Diyos. Alam ba, kahit anong gawin natin, we can never win the Lord. We can never defeat the Lord. Sorry. We can never defeat the Lord. The Lord is always on the winning side. Yan yung dapat nating makita bilang isang manampalataya. So, ito yung mga dapat mong i-realize o dapat nating tingnan. Okay? So, you need to kaya nga, you need to be afraid of the presence of God when you are still on act of go against the Lord. Okay? So, stop mo yan, yung ganun mga bagay. Then last, is there anything people can do that would get God to abandon them? May mga bagay ba na pwedeng gawin ng tao para ang Diyos ay iiwanan siya ng Panginoon? Okay, so welcome din natin Sister Raylene Carino, Mrs. Estepona, good morning po. At welcome po sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. At Brother Raj Adulan, good morning. Brother Dick Pamposa, good morning. Okay, sa Sister Shi Benluan, good morning. Okay, Sister Divina Mendoza, good morning. Welcome tayo muli sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Please share yung ating program para sa iba pa. Para kung ito ay maging blessing sa iyo, I believe magiging blessing din ito sa kanila. So yung pang-apat natin, which is dito tayo mag-close, sabihan, is there anything people can do that would get God to abandon them? Meron ba mga bagay na magagawa ang tao para ang Diyos ay, yun ang maging dahilan para ang Diyos iwanan niya tayo? Diba? Usapang presensya to ng Diyos. Okay? So sabi dyan, may verse sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Saka 2 Chronicles chapter 24 verse 20, and the Spirit of God came upon Zechariah, the son of Jehoiada the priest,
which stood above the people, and said unto them, Thus saith the Lord, thus saith God, why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper, because ye have forsaken the Lord, yet He hath also forsaken you. So of course, may mga bagay daw na pwede na i-abandon tayo ng Panginoon. Okay? Hindi dahil anak, hindi yung word na abandon dyan, pag, big sabihin pa, pag inabandon ka ng Panginoon, hindi ka na niya anak. Anak ka pa rin ng Panginoon. Okay? Pero minsan, di ba, parang parental, ano yan, parental, tatawag na setup. Okay? Pag ang anak, di ba, pag ang tatay, nakita niya anak niya, ay talaga sadyang matigas yan. May panahon, hahayaan yan, iiwanan yan. Hayaan niya matuto sa kanyang mga ginagawa. Pero nandiyon siya, nakatingin pa rin siya. Pero, ili-let go ka niya. Dahil ayaw mo pasakop, ayaw mo sumunod, sige. Di ba? Kaya nga, ito yung mga panahon na, katulad niya, example ni Saul. Okay? Ilang beses na sinabihan ng Diyos si Saul. Okay? Pero ang ginagawa ni Saul, si Saul kasi, siya yung king, unang hari ng Israel, pero siya yung king na hindi siya God pleaser. He is a king that he always intend to please the people rather than to please God. Kaya ano ginawa sa kanya ng Panginoon? But the Lord allowed him. Dahil sa kanyang, kanyang puso na ganyan, hinayaan siya ng Panginoon. Okay? At dahil sa kanyang puso diyan, yun din ang nag-decide ang Panginoon na natanggalin sa kanya ang kingship at ilipat yan kay David. Kay King David, na sabi sa Bible na yan yung, he is a king, he is a man after God's own heart. Si David. Bakit kasi, Saul, di ba, hindi siya nakikinig sa Panginoon eh. Hindi siya sumusunod sa command ng Panginoon. Hindi siya sumusunod sa instruction ni Samuel. Hindi siya sumusunod sa tatawag na exact na dapat pinapagawa sa kanya ng Diyos. Anong ginagawa niya? Saul was always happy to please the people. So, ano nangyari? Because of that, God presence abandoned him. Iniwanan talaga ng Diyos. So kaya mabasa mo yan, the Spirit of the Lord departed from Saul. Okay? So yung evil spirit naman dyan, yung tatawag na yan yung mga, ito na yung spirit that meron siyang bitterness toward kay David. Meron siyang envy kay David. Yan yung evil spirit, yan ang pumasok sa kanya. And then dito naman sa kay Zechariah, yung high priest, okay, yung priest. Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanila, Bakit sila iniiwanan ng Diyos? Because of sin. Because of, di ba, yung tinatawag na willfully, di ba, they abandon the will of God sa buhay niya. Kaya nga dito, makalagay natin is there anything people can do that would get God to abandon them? Of course, meron. Ano yan? The only time God abandons someone is when that person first abandons Him. So, kaya umalis ang Panginoon kasi, di ba? Si Saul, hindi siya nakinig sa Panginoon eh. He abandoned the Lord. He is a man pleaser rather than God's pleasing. Israel was abandoned by God because Israel abandoned God, diba? Israel worship, naging adulterous nation ang Israel. Sabi sa Bible, dapat isa lang Diyos ang kanilang paglingkuran. Yan ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Yan yung Diyos ng pangalan Yahweh. Pero ang ginawa ng Israel, nagsamba sila, nag-cater sila, nag-worship sila ng iba't ibang Diyos-Diyosan pa. Kaya anong ginawa ng Diyos? The Lord abandoned them. Kaya tayo, mga kapatid, alam ba na we have the presence of God in our life. Pero this presence of God in our life, pwede yan tanggalin ng Panginoon. Pwede yan i-remove ang Panginoon. Pwede umalis ang Panginoon sa presence na yan sa atin. Pwede tayong i-abandon ng Panginoon. If tayo, di ba, abandon Him. Di ba, binabaliwala natin ang kanyang salita. Di ba, itong kanyang salita na binabaliwala natin yung Holy Spirit that talking to us. Okay? Binabaliwala natin yung ating yung preaching ng man of God, yung salita ng Panginoon na napakinggan sa salita ng Diyos. Binabaliwala natin yung katuruan sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Bible, there will become a time that God will also abandon us. Pag
Yan ang ginagawa niyan. So, pag inabandon, ano mangyayari yan? We will miss the presence of God. Okay? So, Sister Leanne, good morning. Sister Miles, good morning. Sister Miles, good morning. At Sister Jennifer Indaya, good morning. No, they are watching. Okay? So, patuloy natin i-share yung ating program sa bawat kapatiran pa o sa bawat mga kaibigan natin. Kaya mga kapatid, no, kaya ang tanong, is there anything people can do that would get God to abandon them? May mga bagay ba na kayang magawa ng tao para ang Diyos ay iwanan tayo? Of course, ano yan? Kasalanan, di ba? When we do sin, when we disobey, alam mo, ang disobedience is sin, sabi sa Bible. Okay? When we disobey the Lord's instructions, the Lord's command, at repeatedly o intentionally ginagawa natin yan, sabi yan, there will be a time God will abandon His people. At nakakatakot yan when God abandon us. Alam mo, when God abandons, parang ano yan, parang tinanggalan ka ng protection. Kumbaga sa ano, parang kung sa Israel yan, di ba? Alam mo ba, Israel is the only nation na meron silang shield. Okay? Meron siyang shield. Kaya nga kahit ilang missile ang lumilipad, kayang basagin ng kayang sirain ng shield nila. Okay? Kasi yan ganun na meron siyang may shield sila. No, yung kanilang David Sling o kaya yung Iron Dome, yan ang kanilang mga shield. So tayo bilang manampalataya, may shield din tayo, yan ang presensya ng Panginoon. Pero in order para hindi mawala ang shield na yan, do not live in sin. Okay? Kaya totoo yan, kaya tayo napapahamak minsan. Ibig napapahamak tayo. Minsan, hindi yan, ang kapamakan, minsan nangyayari, hindi dahil act of God. Okay? Actually, dahil gawa natin. Minsan may tanong ba, ano ang difference ng tinatawag na consequences saka chastisement. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang chastisement, kagad-agad dyan, pinapalo ka ng Diyos. Pero, ang consequences, ano yan? Napalo ka na ng Diyos. Yan sabi natin, napalo na ako ng Panginoon. Di ba? Pero, harapin mo pa rin yan. Okay? At minsan, doon sa consequences, minsan doon mo makita na, minsan, kailangan tanggalin ng Diyos yung shield, yung kanyang presence. Para para maranasan mo yan. Dahil sa katigasan natin. So, minsan, ganun ang nangyari. May mga question di ba? May mga question na, tanda natin, pag may problema ka, hindi lahat ng problema, chastisement. Okay? Minsan, may mga problema dahil gawa ng kasalanan. For example, nadisgrasya tayo, nanakawan tayo, nasunugan tayo, nagkasakit tayo. Diba? May mga bagay minsan magtanong ka ano to? Chastisement ba to? Ano ba to? Ano ba to? Diba? Ikaw mismo alam mo yan. Kasi ang Diyos alam niya yan. Okay? Alam niya ng Panginoon. Minsan yan yung tatawag na bakit inalaw ng Panginoon? Kasi yan tatawag na there was a time God removed His presence para sa atin. Bakit? Kasi we keep on abandoning His word, His will, and His command sa atin. Kaya, anong nangyari? Yan ang pwedeng, yan ang naranasan ng isang manampalataya. As a consequences, not a chastisement. Kasi ang chastisement, agad yan. Pag ginawa mo, agad may palo ka. Pero ang consequences, iba yan. Iba yan. Okay? So, ngayong umaga, mga kapatid, sana ngayong umaga, pag-pray mo na huwag tanggalin ng Diyos ang presence ng Diyos sa iyo. Kasi sa presence ng Panginoon, alam mo, ako, kagalakan ko sabi niyo, ang presence ng Panginoon, it's always grace and mercy. O mercy and grace. Ano yan, grace? Diba? Worthy tayo mapahamak ngayon. Hindi tayo worthy na bigyan ng protection ng Panginoon, pero God will protect us. Yan ang grace ng Diyos. Ang mercy naman is, worthy tayo mapahamak ngayon, pero may habag ang Diyos sa atin. Kaya hindi ka mapapahamak ngayon. Yan ang protection ng Diyos. Yan ang presence ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, kaibigan, kapwa manampalataya, pray.
today, diba? You need to evaluate your lives. Pag hindi mo yan na-check ang buhay mo, baka today, pwede i-abandon ng Diyos ang presence. Kaya kung ikaw ay meron kang inner problem, meron kang personal problem sa buhay mo na hindi alam ng tao yan, pero tanda mo, alam yan ng Diyos. So, settle it with God. Okay? So that hindi mawala ang presence ng Diyos sa buhay natin. Okay? So, sa atin naman mga manampalataya, patuloy natin pakaingatan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Hindi yan lifetime. Okay? Hindi yan lifetime na nag-stay. Although, nandyan yan, pero ang tawag natin dyan is pwede siyang mawala. Because pag gumagawa tayo ng kasalanan, lumalabag tayo sa kanyang kautusan, sabi sa Bible, God can remove that para sa atin. Okay? So, I hope and pray na maging blessing sa atin. Ma-remind tayo about the presence of God today. And let us always set our life, our heart, fix, o focus, o right sa ating Panginoon. So that His presence ay hindi natin mamimiss today. Maganda ang presence ng Panginoon. Sabi sa Bible, ang presence ng Panginoon is exciting and majestically. Diba? Napaka-amazing ang presence ng Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay tama ang buhay mo, wala kang niwo-worry, wala kang kinakatakot. Kasi, alam mo, di ba? Kahit may problema ka, may pagsubok ka, wala kang kinakatakot. Bakit? Kasi, alam mo, the presence of God was there for you. Kasi, at hindi ka niya pababayaan. Okay? So, maraming po salamat. Missionary John Empleo, good morning. Okay? Welcome sa ating God for you and a cup of coffee for me. Okay? So, thank you so much sa lahat po nag-respond sa ating devotion, no? Nag-amen. Thank you so much, Sir Jit Watson, Brother Tony, Sister Cecil, Layan, Sister Shivin Luan, at sa lahat po ng mga viewers natin na ay nag-reply o nag-response kay Mama Le. Okay? So, thank you so much sa inyong Sir Josie. Thank you, Sister Rowena, Guardian Uy. Thank you. So, thank you so much sa inyong patuloy na pagstay at pagpakinig ng ating God's Word for You and a cup of coffee. Sister May Galisanao, good morning. Thank you so much. Okay? So, yan yung mga bagay that we need to be thankful sa ating Panginoon. Sister Merly, thank you so much. And I pray, tunay nga na naging blessing ngayong umaga yung ating devotion. Okay? So, before you go to work, before you go to school, before you do something today, make sure that the presence of God was with you. Okay? So, thank you so much. Maraming po salamat sa lahat ng mga viewers natin. Maraming po salamat sa lahat ng mga missionary at sa lahat ng mga pastor na kasama din po natin. Maraming po salamat sa bawat isa. At nawa ay naging pagpapala po ang salita ng Diyos na ating napag-aralan sa mga sa ating morning segment na God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, tayo ay manalangin. Let's pray. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, thank you so much, Panginoon, sa iyo pong salita namin po napakinggan. And I pray na naging blessing po ito sa bawat mga manampalataya. Lord, I pray today that your presence may be with us, that your presence may work with us, that your presence, O Lord, may be visible at maramdaman ng bawat mga manampalataya. Help us, O Lord, not to abandon your will, your plan, and your purpose in our lives so that your presence ay we can continue, cherish, and enjoy, Panginoon. Especially sa araw-araw namin na mga ginagawa sa buhay namin. Kaya Lord, dalahin ko ang mga manampalataya that are about to go to work, you bless them. Mga manampalataya that are in the school or about to go to school, you bless them. At mga manampalataya, meron silang mga regular na ginagawa araw-araw sa bahay, sa tindahan, or anything, Lord. Lord, you bless them. May your presence be with them, O Lord. And we pray that mga manampalataya that are traveling to and fro, you also bless them, Panginoon. And I pray today, ikaw po mag-bless, ikaw po mag-ingat ikaw po magbigay ng safe travel kay Preacher Nate sa kanyang flight going back dito sa Pilipinas ngayong umaga, Panginoon. Ikaw po mag-bless at magpapala sa kanyang buhay. Ganyan po, patuloy, bless mo rin po ang gawain sa Vietnam under kay Missionary
John Empleo, at sa lahat po ng mga missionary din sa Vietnam. You bless their work, Panginoon. Lord, thank you so much. And I pray that your presence will continue be seen, continue be enjoyed, continue being cherished ng bawat mga manampalataya. Maraming po salamat, O Lord. Bless us today and let us be a blessing to others also. Let us be a blessing to others by sharing your word, Panginoon, sa mga tao na hindi pa nakakalala sa iyo. Muli, O Lord, aming kang pinapasalamatan. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so maraming pong salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Okay? At patuloy natin suportahan ang God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So thank you so much. I pray tomorrow, magkita ulit tayo. Okay? Meron tayong thank you for sending star, Sister Emma. Okay? Thank you for the star na yung pong pinadala. At thank you so much sa bawat mga kapatiran natin. See you again tomorrow. Medyo na-late tayo ngayon this morning, but still, thank you. We have a good viewers ngayong araw na ito, but we pray that mag-grow pa yung ating mga numbers, no? We pray na ang goal natin talaga is hindi lamang na tayo ang mabless, kundi may mga tao talaga na makakilala sa Panginoon through this program that we have. Okay? So, thank you so much. Let us help one another, no? Maging blessing tayo sa bawat isa, mga kapatid, no? At I pray that ang ating segment na to ay naging blessing sa inyo. Okay? So bye-bye and God bless us all.